Si Billy Crawford ay sinilang noong ika-16 ng Mayo 1982 sa lungsod ng Maynila. Siya ay anak ni Jack Crawford, isang Amerikanong nanggaling sa Texas, at Mayet Ledesma, isang Pilipino na tubong Iloilo. Dahil sa kanyang pinagmulan, lumaki siyang pamilyar sa kulturang Pilipino at Amerikano at natutunan niya ang mga wikang Tagalog at Ingles, bukod pa sa kanyang kalaunang pagkatuto ng wikang Pranses dahil sa kanyang naging paninirahan sa Europa. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng entertainment ay hindi binalak kundi isang hindi inaasahang pagkakataon na naganap noong siya ay 3 taong gulang pa lamang habang kasamang kanyang ina sa isang laro ng bowling sa isang sikat na bowling alley sa Manila. Napansin ng isang talent scout ang kanyang likas na galing sa pag-awit at pagsasayaw habang nakatayo sa ibabaw ng mga pasilidad. Ang insidenteng ito ang nagbukas ng pinto para sa kanyang unang commercial sa telebisyon at naging hudyat ng kanyang maagang buhay sa ilalim ng liwanag ng kamera. Noong huling bahagi ng dekada 80, formal na naging bahagi ang batang si Billy Joe ng sikat na hapunang variety show ng GMA Network na That's Entertainment na pinamumuno ang itinuturing na master showman na si Herman Kuya Germs Moreno. Sa Broadway Centrum sa lungsod ng Quezon, si Billy Crawford ang naging pinakabatang miyembro ng naturang programa sa edad na 7. Sa pamamagitan ng platapormang ito, naipakita niya ang kanyang pambihirang talento sa pagsasayaw at pagkanta na umani ng papuri mula sa mga kritiko at manonood. Kasabay ng kanyang telebisyon, pumasok din siya sa mundo ng pag-arte sa pelikula kung saan gumanap siya sa mga kilalang proyektong tulad ng Lost Command at Sandakot na Bala. Nagbagong takbo ng kanyang buhay noong taong 1994 nang magpa siyang kanyang pamilya na lisanin ng Pilipinas at lumipat sa Estados Unidos. Ang pangunahing layunin ng paglipat na ito ay upang magkaroon siya ng formal na edukasyon at normal na pagkabata, malayo sa magulong mundo ng showbiz sa Maynila. Gayunpaman, ang hilig sa sining hindi nawala sa kanyang sistema. Pagkatapos manalo sa isang lokal na talent contest, nagpa siya silang mag-ina na lumipat sa lungsod ng New York upang formal na habulin ang isang karera sa musika. Doon ay nag-aral siya sa PSIS 217 Roosevelt Island Public School at kalaunan sa Professional Performing Arts School. Sa paaralang ito, nakasama niyang iba pang mga kabataang naging sikat na artista sa Amerika, kabilang ng sikat na pop singer na si Mandy Moore at ang magkakapatid na bumubuo sa grupo ni Sky. Sa panahong ito, opisyal niyang pinalitan ang kanyang pangalan sa industriya mula sa Billy Joe tungo sa Billy Crawford. Sa utos na rin ang kanyang unang recording company sa Estados Unidos. Ang isa sa pinakamalaking rurok ng kanyang maagang karera sa Amerika ay naganap noong taong 1995 sa edad na 13. Napili siya bilang isa sa mga backup dancer ng tinaguriang King of Pop na si Michael Jackson para sa makasaysayang pagtatanghal ng kantang Dangerous sa 1995 MTV Video Music Awards. Ang karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon at kumpiyansa bilang isang pandaigdigang performer. Noong taong 1999, inilabas niya ang kanyang self-titled debut album sa ilalim ng V2 Records. Bagamat nagkaroon ng katamtamang tagumpay ang kanyang unang album, ang tunay na pagsabog ng kanyang kasikatan bilang isang international na mga awit ay naganap noong 2002 sa paglabas ng kantang Trackin' mula sa kanyang ikalawang album na Ride. Ang Trackin' ay naging isang dampuhalang hit sa buong Europa, partikular sa Pransya, kung saan umabot ito sa number 1 sa mga chart at nagbenta ng milyong-milyong kopya. Sumunod dito ang iba pang mamatagumpay na kanta at siya rin ang umawit ng bersyon ng opisyal na theme song para sa pelikulang Pokemon, The First Movie. Ang kanyang kasikatan bilang isang pop icon sa Europa ay tumagal hanggang sa kalagitnaan ng dekada 2000 kung saan naglabas pa siya ng album na Big City noong taong 2004 at naglakbay sa iba't ibang bansa para sa kanyang mga konsyerto. Sa gitna ng kanyang pagsikat sa pandaigdigang entablado, naging paksa ng interes ng media ang kanyang personal na buhay, partikular ang kanyang naging relasyon sa Amerikanong singer at aktres na si Mandy Moore. Ang kanilang ugnayan nagsimula noong huling bahagi ng dekada 90 at tumagal ng halos 1 taon ayon sa ilang ulat, habang ayon naman sa ibang pahayag ni Mandy Moore ay tumagal lamang ito ng ilang linggo. Sa katunayan, sa isang panayam kay Mandy Moore noong taong 2008, binanggit niya na itinuturing niya lamang itong isang inosenteng puppy love o pagkakaibigan ng mga kabataan dahil hindi sila maaaring lumabas noon nang walang kasamang mga chaperone. Bagamat maikli at hindi nagtuloy-tuloy ang relasyong ito ay naging bahagi ng kasaysayan ng pop culture ng panahong iyon at patuloy na binabalikan ng mga tagahanga bilang patunay na malawak na koneksyon ni Billy Crawford sa industriya ng Amerika. Matapos ang kanyang mahabang pananatili sa ibang bansa, nagpasya si Billy Crawford na magbalik sa Pilipinas noong taong 2008 upang muling simulan ang kanyang karera sa kanyang sariling bayan. Tinanggap niya ang alok ng ABS-CBN upang maging host ng Pinoy Dream Academy Uberture at ng pandaigdigang patimpalak na Miss Earth 2008. Dito ay muling napatunayan ng publiko ang kanyang husay. Noong taong 2011, pumasok siya bilang isa sa mga pangunahing host ng sikat na noontime show na It's Showtime sa ikatlong season nito.
Ang unang malaking pagkawala niya sa paglabas ay naganap ng 2018 na maghain siya ng leave of absence upang maghanda at mag-focus sa kanyang kasalukuyang asawa na si Colleen Garcia para sa kanilang kasal na ginanap noong Abril 2018. Sa panahong ito, nagkaroon din siya ng pagbabago sa kanyang pamamahala ng lisanin niya ang kanyang dating manager pagkatapos ng 10 taon at pumirma ng kontrata sa Viva Artists Agency noong Enero. Ang tuluyang pag-alis niya sa programa ay selyado noong taong 2020. Nang maganap ang krisis sa prangkisa ng ABS-CBN at ang malawakang pandemya, nagpasya si Billy Crawford na lumipat sa TV5 upang pamuno ng bagong noontime show na Lunch Out Loud. Ang paglipat na ito ay nagdulot ng pansamantalang lamat at tampuhan sa pagitan nila ng kanyang malalapit na kaibigan na sina Vice Ganda mula sa It's Showtime at sa dating direktor ng It's Showtime na si Direk Bobet Vidanes. Ang isyong ito ay naging viral sa social media at naging dahilan kung bakit hindi siya nakikita sa mga programa ng ABS-CBN sa loob ng ilang taon. Sa likod ng pagbabagong ito sa karera, may isang mas madilim at mas malalim na pinagdadaanan si Billy Crawford na hindi kaagad nalaman ng publiko. Ito ay ang kanyang pakikipaglaban sa malalang depresyon, pagkabalisa at mga mapanirang bisyo na naging resulta ng matinding pressure ng maagang kasikatan at mga personal na suliranin. Ayon sa kanyang mga naging pag-amin sa mga huling panayam, ang matinding depresyon na kanyang naranasan ay nagugat sa iba't ibang salik, kabilang ang pagkapagod ng kanyang katawan at isipan mula sa walang humpay na trabaho simula pa nung bata siya. Ang mga personal na kabigon sa mga nakaraang relasyon at ang bigat ng pag-aalaga sa kanyang amang si Jack Crawford na ang kalusugan ay unti-unti nang humina dahil sa katandaan at sakit. Upang takasan ang bigat ng kanyang emosyon at ang negatibong boses sa kanyang isipan, bumaling si Billy Crawford sa labis na pag-inom ng alak at labis na paninigarilyo. Umabot sa punto ang kanyang kondisyon na kaya niyang ubusin ng isang bote ng matapang na alak sa isang upuan lamang. Ang alak ay naging kanyang gamot upang makatulog at upang makalimot, ngunit ito rin ang nagdulot sa kanya ng pisikal na pagkasira at emosyonal na kawalang tatag. Ang labis na pag-inom ay nagbunga ng bloating o pamamaga ng katawan dahilan kung bakit umabot ang kanyang timbang sa pinakamataas na antas nito. Kasabay ng alak ay ang walang tigil na paninigarilyo na lalong nagpapahina ng kanyang stamina bilang isang mananayaw at performer. Ang matinding pagbabago sa kanyang pisikal na anyo ay naging paksa ng malawakang spekulasyon at naging viral sa bansa nang biglang magbago ang kanyang timbang mula sa pagiging malusog at malaki tungo sa pagiging payat. Maraming manunood ang nabahala at ang ilan ay nagpakalat ng mga malisyosong chismis na siya ay may malubhang sakit o kaya naman ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa isang sikat na panayam sa programang Tonight with Boy Abunda noong taong 2019, tahasang hinarap ni Billy Crawford ang mga isyong ito. Nilinaw niya na hindi siya may sakit at hindi siya gumagamit ng iligal na droga. Ang dahilan ng kanyang radikal na pagbaba ng timbang ay ang kanyang desisyon na baguhin ang kanyang pamumuhay para sa kanyang kalusugan. Ang paghinto sa pag-inom ng alak na naglalaman ng mataas na antas ng asukal ay nagdulot ng mabilis na pagliit ng kanyang katawan. Bukod dito, sumailalim din siya sa isang mahigpit na pagbabago sa nutrisyon sa loob ng 6 na buwan kung saan tuluyan niyang inalis ang mga pagkaing may asukal. Ang matinding disiplinang ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, sa mga pahayag noong 2026, binanggit niya na mahigit 8 taon na siyang hindi pumatak ng kahit anong likidong alkohol sa kanyang katawan at ganap na niyang itinakwil ang asukal na itinuturing niyang parang isang mapanganib na droga. Ang pagkawala niya ng biglaan sa lokal na telebisyon sa Pilipinas ay may kinalaman din sa kanyang pagbabalik sa kanyang mga ugat bilang isang international na performer. Habang ang marami sa Pilipinas ay nag-aakalang wala siyang proyekto dahil hindi siya madalas makita sa mga lokal na network. Ang totoo ay abala siya sa pagtatrabaho sa labas ng bansa, partikular sa Pransya. Noong taong 2022, gumawa ng malaking ingay si Billy Crawford nang sumali siya at tanghaling kampiyon sa Danse avec les Stars, ang bersyon ng France ng Dancing with the Stars. Ang tagumpay na ito ay nagpatunay na ang kanyang galing sa pagsasayaw ay hindi kumupas at muli siyang minahal ng mga manonood sa Europa. Sa kasalukuyang panahon, si Billy Crawford ay patuloy na nagbabalance ng kanyang karera sa pagitan ng Pilipinas at Europa habang pinapanatili ang kanyang kalusugan at katayuan bilang isang responsableng ama at asawa. Siya ay isang host ngayon ng The Voice Generation sa GMA Network. Ang kanyang buhay nakasentro ngayon sa kanyang pamilya kasama ng kanyang asawang si Colleen Garcia at ang kanilang anak na si Amari habang patuloy na lang pinapalawak ang kanilang tahanan.